Mataas ang crime rate sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga siksik at mataong lungsod. May mga balita na nakawan, holdapan, at iba pang krimen na talaga namang nakakabahala. Pero hindi ibig sabihin ito na buong bansa ay delikado na. Dahil sa kabila ng mga isyong ito, may mga lungsod pa rin sa Pilipinas na nananatiling tahimik, maayos at higit sa lahat, ligtas. Mga lugar na kahit gabi ka umuwi, hindi ka kakabahan. Mga lungsod na ramdam mo ang disiplina, sistema at respeto ng mga tao sa isa't isa. Sa video na to, alamin natin ang top 20 safest cities sa Pilipinas ngayong 2026. Ito'y base sa Global Safety Ranking. Mr. D. Number 20, Tarlac City, na may score na 59.17. Isang lungsod na tahimik pero patuloy ang pag-unlad. Kilala ito bilang sentro ng Central Luzon, kaya kahit maraming dumadaan na tao, nananatiling maayos ang peace and order. Isa sa dahilan kung bakit safe dito ay ang maayos na urban planning at presensya ng local authorities. Hindi ito singsikip ng Metro Manila, kaya mas kontrolado ang galaw ng tao at mga sasakyan. Bukod pa doon, kilala rin ang Tarlac sa pagiging agricultural hub. Ibig sabihin, mas simple ang pamumuhay at kadalasan sa ganitong lugar, mas mababa ang crime rate kumpara sa highly urbanized cities. Dagdag pa rito, may relatively lower population density ang Tarlac kumpara sa NCR, kaya mas madaling ma-monitor ang communities. May mga barangay patrol systems din na aktibong umiikot lalo na sa gabi. Number 19, Santa Rosa. Score 59.36. Ito ay tinatawag na Lion City of the South at hindi lang sa industriya ito maangat ha, pati sa safety. Dahil sa presensya ng mga malalaking kumpanya tulad ng Toyota at mga high-end communities, mas mahigpit ang seguridad sa lugar. Maraming gated subdivisions at business districts na may sariling security systems. Isa pa, dahil malapit ito sa Metro Manila pero hindi kasing sikip ha, nagiging balanced ang urban life and safety. Perfect sa mga pamilya na gustong umiwas sa stress ng syudad. Alam nyo ba na ang Santa Rosa ay kilala sa dami ng CCTV coverage sa private at public areas? Maraming subdivisions ang may sariling security checkpoints, kaya kontrolado ang pagpasok at paglabas ng mga hindi residente. Number 18, Olongapo. Score 61.81. Dating base ng US Navy, ang Olongapo ay may mahabang kasaysayan ng disiplina at kaayusan. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang epekto nito. Malinis ang kalsada, organized ang traffic, at may presence ng law enforcement sa key areas. Dahil sa tourism sa Subic, mahalagang lungsod na panatilihing safe ang environment. Kaya kahit maraming turista, kontrolado pa rin ang sitwasyon. Ang Subic Bay Area ay may sariling security protocols at strict regulations na naiwan mula sa US military system. Kaya isa ito sa pinaka-organized na lugar sa bansa pagdating sa safety standards. Number 17, Lapu-Lapu City. Score 62.45. Isa sa mga pinaka-importanting lungsod sa Cebu. Ang Lapu-Lapu City ay tahanan ng international airport at mga sikat na resorts. Dahil dito, mataas ang focus sa security lalo na sa tourist zones. Maraming police visibility, CCTV systems at private security. Hindi lang ito gateway ng Cebu ha. Isa rin ito sa pinaka-safe na entry point sa Pilipinas. Dahil sa presence ng Mactan Cebu International Airport, may heightened security protocols ang lungsod, kabilang ang coordination ng aviation police at local authorities para sa mabilis na response sa anumang insidente. Number 16, San Fernando. Score 63.51. Ito'y kilala sa Giant Lantern Festival, pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit standout ito. Ang lungsod ay may maayos na local governance at active community programs. Isa sa key factors ng safety dito ay ang pagkakaisa ng mga residente
sa pagpapanatili ng kaayusan. Kapag ang community mismong tumutulong sa peace and order, mas nagiging stable ang isang lugar. Alam nyo ba, may active barangay-based reporting system dito kung saan mabilis na nai-report ang suspicious activities kaya napipigilan agad ang posibleng krimen bago pa lumala. Number 15. Iloilo. Score 66.51. Isa sa pinaka-malinis at pinaka-organized na lungsod sa Pilipinas. Ang Iloilo ay consistent sa pagiging safe. Malawak ang urban planning, bike lanes, river esplanade, at disciplined na mga tao. Hindi ka basta makakakita ng gulo dito. Bukod pa doon, kilalang Iloilo sa pagiging city of love at makikita ito sa kultura, magalang, marespeto at maayos sa mga tao. Alam mo ba, isang Iloilo sa may pinaka-organized traffic enforcement system sa bansa at bihira ang road rage incidents, isang indicator ng low stress at safe urban environment. Number 14. Mandaue City. Score 67.85. Kasama sa Metro Cebu, ang Mandaue ay isang industrial hub. Pero kahit busy, nananatiling controlled ang seguridad. Dahil sa business presence, maraming kumpanya ang may CCTV na nakakatulong sa overall safety ng lungsod. Strategic din ang location nito, kaya madalas itong daanan, pero hindi nagiging chaotic. Maraming mga warehouses at industrial zones dito ang may 24/7 na surveillance, kaya kahit gabi, well-monitored ang maraming bahagi ng lungsod. Isa ang Mandaue sa may mabilis na police response dahil sa compact geography nito, kaya mas mabilis makarating ang authorities sa reported incidents. Number 13. Ormoc. Score 68.25. Isang lungsod sa Leyte na tahimik pero highly organized. Kilala ang Ormoc sa pagiging clean and well-maintained. Hindi ito kasing laki ng ibang cities kaya mas madaling kontrolin ng peace and order dito. Isa pa, malakas ang community ties. At sa ganitong setup, mas mabilis ma-detect ang problema bago pa ito lumala. Dahil sa smaller population, halos magkakakilala ang mga residente kaya mas mabilis mapansin ang mga outsiders. Isang natural na deterrent sa krimen. Alam mo ba na may active local disaster monitoring din ang lungsod? Kaya kahit sa emergencies, mabilis ang coordinations at evacuation systems. Number 12. Butuan. Score 69.61. Ito ay isa sa pinaka-historic city sa Mindanao, pero modern na rin ang approach nito sa seguridad. May improving infrastructure at mas naging visible ang law enforcement sa mga nakarang taon. Dahil dito, tumaas ang safety ranking ng lungsod at mas naging attractive ito para sa mga investors at tourists. May mga bagong police outposts at checkpoints na nilagay sa strategic areas na nagpapabilis sa response time sa mga emergencies. Kilala rin ang Butuan sa paggamit ng community policing programs na nakatuon sa pakikipag-ugnayan ng mga barangay residents. Number 11, Legazpi City, or 69.65. Kilala sa Mayon Volcano. Ang Legazpi ay hindi lang maganda, ligtas din. Organize ang tourism sector, kaya mas mataas ang attention sa security. May disaster preparedness din ang lungsod na isang malaking factor sa overall safety. Sa madaling salita, hindi lang krimen ang tinitingnan, pati kalamidad. Alam niyo ba na isang Legazpi sa may pinaka-advanced disaster response system sa Pilipinas, kaya kahit natural hazards, mataas ang level ng safety dito. May early warning systems din ito para sa volcanic activity, kaya mas napoprotektahan ng mga residents at tourists. Number 10. Las Piñas. Score 70.03. Isa sa mga lungsod sa Metro Manila na relatively safe. Kilalang Las Piñas sa mga residential communities at historical sites tulad ng
bamboo organ. Dahil sa balance ng urban at residential areas, mas manageable ang peace and order kumpara sa mas congested na cities. Maraming gated villages dito na may sariling security force, kaya nababawasan ang random crime incidents sa loob ng communities. May coordinated patrols din sa pagitan ng mga barangay tanod at city police na tumutulong sa pagbabantay lalo na sa gabi. Number 9, Makati. Score 71.07. Business capital ng Pilipinas, pero surprisingly, isa rin ito sa safest cities. Sa Makati CBD, halos bawat kanto ay may CCTV at security personnel. Mataas ang police visibility at mabilis ang response time. Dahil dito, kahit gabi, maraming areas ang safe lakaran, lalo na sa business districts. Ang Makati ay may pinakamataas na density ng surveillance camera sa bansa na malaking factor sa mabilis na pagresponde sa incidents. Maraming private security guards sa buildings na coordinated din sa police, kaya doble ang layer ng security ng lungsod. Number 8, Naga. Score 73.58. Isang lungsod na kilala sa good governance. Ang Naga City ay consistent sa pagiging organized at may strong community programs. Dahil sa transparency at efficiency ng local government, mas nagiging stable ang peace and order. Dagdag pa dyan, may citizen participation programs dito kung saan aktibong nakikibahagi ang mga residents sa decision making, resulting in stronger community security. May mga hotline at reporting systems ang lungsod na mabilis tumugon sa mga reklamo ng mamamayan. Kaya, maganda dito. Number 7, Lucena. Score 74.78. Gateway to Southern Luzon. Ang Lucena ay busy pero controlled. Kahit maraming dumadaan na tao at sasakyan, nananatiling maayos ang system. Malaking factor dito ang coordination ng local government at law enforcement. Dahil sa transport hub ito, may regular na police patrol sa terminals at highways para maiwasan ang petty crimes. May mga security presence din sa ports dahil sa heavy passenger traffic, kaya mas nababantayan ang entry at exit points. Number 6, Puerto Princesa. Score 74.84. Isang world-famous tourist destination, kaya expected na mataas ang safety. Ang Puerto Princesa ay kilala sa pagiging clean at green city. May strict environmental at security policies. Dahil sa tourism, priority ang safety ng parehong locals at visitors. May environmental police at strict ordinances na pinapatupad, kaya hindi lang krimen, kundi pati environmental violations ay kontrolado nila. Ang maganda pa dito, may tourist assistance desk at patrol units sa key attractions para siguraduhin ang safety ng mga bisita. Number 5, Baguio. Score 75.33. Ang summer capital ng Pilipinas at isa rin sa safest. Kilala ang Baguio sa discipline na traffic system at malinis na kapaligiran. Kahit maraming turista, nananatiling organized ang lungsod dahil sa strict local policies. Dagdag pa dito, may number coding system at strict anti-littering laws na indirectly nakakatulong sa overall discipline at safety ng lungsod. May mataas na police visibility lalo na sa tourist areas tulad ng Session Road at Burnham Park. Kaya talaga namang safe pumunta dito. Number 4, Bulacan. Score 75.4. Hindi lang probinsya, may mga urbanized areas na highly safe din. Dahil sa proximity sa Metro Manila, maraming developments pero nananatiling controlled ang crime rate sa maraming bahagi. Malaki ang role ng community at local enforcement dito. Maraming barangay sa Bulacan ang may sariling CCTV monitoring systems na coordinated sa local police stations. May mga community watch groups din sa ilang areas na tumutulong sa pagbabantay, lalong-lalo sa gabi. Kaya naman,
it's good to walk kahit gabi sa Bulacan. Number 3, Balanga. Score, 76.71. Isang underrated city pero nasa top 3 sa safety. Ang Balanga Bataan ay kilala sa pagiging student-friendly at peaceful. Malinis at organized at may strong local governance kaya mataas ang ranking nito. Dahil sa presence ng mga universities, mataas ang police visibility at campus security na nagdadagdag sa overall safety ng lungsod. Kilala rin ang lungsod sa pagiging pedestrian-friendly kaya mas mababa ang accident rates kumpara sa ibang cities. Number 2, Davao City. Score, 79.22. Isa sa pinakakilalang safe city sa Pilipinas. Mahigpit ang batas, no smoking, curfew, at strict na law enforcement. Dahil dito, disiplinado ang mga tao at mababa ang crime rate kumpara sa ibang major cities. Kilala ang Davao sa 911 emergency response system na mabilis at organized, isa sa pinaka-efficient sa bansa. Meron silang centralized command center, ang lungsod na nagmo-monitor ng CCTV feeds sa iba't ibang bahagi ng syudad. Number 1, Dumaguete. Score, 82.28. Ito ang pinaka-safe na lungsod sa Pilipinas. Kilala bilang City of Gentle People. Ramdam mo agad ang pagiging peaceful ng lugar. Mababa ang crime rate, friendly ang mga tao at relaxed ang lifestyle. Perfect ito para sa mga retirees, students, at kahit mga turista na gustong maranasan ng safe at kalmado na environment. Dahil sa dami ng students at expats, mataas ang community awareness at cooperation kaya mabilis na naiiwasan ng krimen at napapanatili ang kapayapaan. Meron din tong strong police-community relationship kaya mataas ang trust ng residents sa law enforcement. Hindi pala lahat ng lungsod pare-pareho. May mga lugar na pinipili ang disiplina kaysa kaguluhan. May mga communities na inuuna ang kapayapaan kaysa problema. At ngayon, DFAM, may mga lungsod sa Pilipinas na kaya mong sabihing safe ka dito. Panatag ka. Kayo, DFAM, may napuntahan na ba kayong city na tingin nyo talaga namang safe na safe? I-comment nyo naman below. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. You'll be safe here. Hey! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!